po? Ano ba yung aasahan namin after what happened today? Okay, so after today, magkakaroon pa po ng isa pang hearing in Committee on Justice, and that is on Monday, May 4, para naman i-adopt na yung report. I'm sorry, nawalan na po ako ng boses. Para po i-adopt yung report and recommendation na isusumite sa plenary, sa House sa plenary. Now, kasama rin po dyan yung proposed articles of impeachment. As you have said, Jove, on my motion, I pinakonsolidate na po yung dalawang complaints, the Sabale et al. And Cabrera complaints. So, i-consolidate yun. So, ang mag-appear sa report and recommendation is already as consolidated. So, pag na-adopt na po formally ng committee on Monday, then isasubmit na po yan sa House plenary. Pag sinabit po ba, Kong Leila, sa mga hindi po nakakalam, kung isasabit, halimbawa ako sa Monday, masubmit nyo na, agad bang, dahil merong session, meron na bang session sa Lunes? Yes, magre-resume na po. Okay, sa Lunes kung meron magre-resume na yung congressional sessions. Yes. Yung ba ilalatag agad doon or isi-schedule pa talaga para matalakay ng plenaryo? Hindi pa siguro kasi kailangan ay ma-furnish yan. Ma-furnish yan ng mga members of House. Hindi lang po yung committee members ang i-furnish ng copies of the report and recommendation and the proposed articles of impeachment. Yung iba pang miyembro ng House, kahit hindi mga members ng Justice Committee, kailangan po ma-furnish sila. And maski po yung mga dokumento, yung mga ebidensya, ay dapat po ma-furnish yung mga members ng House para mag-guide sila, naging maayos ang kanilang mga batayan sa kanilang pagboto, kung i-impeach ba o hindi. Kasi yun po ang susunod. Ang nakasabi sa konstitusyon ay by a vote of at least 1/3 of the members of the House ay pag mangyari po yun, at least 1/3, ibig sabihin impeached ang Vice President. At pag impeach po sa House, ay ibig sabihin nito ang susunod ay yung trial na sa impeachment court, which is the Senate. Kaya itatransmit po yung articles of impeachment as approved by the plenary by the required vote of at least 1/3 of the members. So kailangan muna na bigyan ng chance, opportunity, yung members of the House na makita din yung records, makita din yung report and recommendation at mapag-aralan nito bago magkaroon ng formal, kasi magkakaroon din po yan ng interpellation. I-report muna yan ng committee chair ni Congresswoman Jinky Luistro, yung report and recommendation na yan, and then magkakaroon po ng deliberations on that. Opo.